Matatagpuan natin sa Nectar of Devotion na ipinangako ni Krishna na kung tayo'y simpleng susuko sa Kanya, poprotektahan niya tayo mula sa mga bunga ng lahat ng makasalanang pagnanasa sa ating puso. Ang mga makasalanang pagnanasang ito ay inilalarawan doon bilang mga binhi ng pagnanasa. Kung hindi naman natin pipiliing sundin ang landas na ito, hinihintay lamang natin ang pagkakataon kung kailan ang mga binhing ito ng pagnanasa sa ating puso ay kusang mamumunga at magbubunga ng paghihirap at higit pang mga makasalanang gawain. Ang mga binhing ito ay hindi maaring alisin maliban sa pamamagitan ng paglilingkod ng may debosyon, gaya ng ipinaliwanag sa Nectar of Devotion. Kaya't hanggat hindi tayo sumusuko kay Krishna, tayo'y magdurusa ng walang katapusan. Subalit kung tayo'y susuko, ibig sabihin, tatanggapin natin at susundin ang 6 na prinsipyo ng pagsuko tulad ng pagpili sa lahat ng bagay na kapakipakinabang para sa ating kamalayan kay Krishna, pagkakaalam na si Krishna lamang ang makakapagprotekta sa atin, pagtalikod sa lahat ng walang saysay na bagay na nagpapalalim ng ating pagkaalipin at iba pa, aalisin ni Krishna ang mga bagay na ito mula sa ating mga puso. Ginamit ni Srila Prabhupada ang halimbawa ng pagpalakpak ng mga kamay at paglipad ng lahat ng ibon mula sa puno. Ang ating mga makasalanang reaksyon ay lilipad palayo ng ganito kung tatanggapin lang natin na tayo'y ganap na nasa sakop ni Krishna at magsisimulang maglingkod sa Kanya bilang Kanyang mga lingkod. Ang isang hinog na deboto, matapos ang maraming buhay ng pagsubok at pagkakamali, sa mas mababang antas ng espiritual na pagsasanay, ay sa wakas makakarating sa matatag na pananampalataya sa prinsipyong ito ng pagsuko kay Krishna, at sa wakas ay nagtatakda ng pasya na magpatuloy ng walang takot sa mga reaksyon ng kasalanan. Naniniwalang walang pagdududa na aalisin ito ni Krishna gaya ng kanyang ipinangako. Tinitiyak ni Krishna sa kanyang mapagkumbabang deboto, "Huwag kang mag-alala, sumuko ka sa akin at poprotektahan kita mula sa lahat ng reaksyon ng iyong mga kasalanan." Ang sikreto sa paglinang ng pananampalataya ay pakikinig. Naninirahan si Krishna sa kanyang mga pastimes. Kapag siya'y pinupuri, naroroon siya ng buo. Kapag siya'y nagsasalita, siya'y naroroon ng 100% sa mismong tunog ng kanyang mga salita. Kaya't habang pinipili nating magsanay sa pakikinig na ito, mas lalo tayong napapabilang sa tunay na presensya ni Krishna. Kung hindi pa ito kapansin-pansin sa unang yugto, sa ating pakikisama sa Kanya sa pamamagitan lamang ng pakikinig, siya'y unti-unting nahahayag sa ating mga puso. Sa huli, kapag tayo'y nakumbinsi kung gaano kalakas at kapangyarihan si Krishna sa lahat ng sitwasyong ating naririnig, kung paano ang kanyang kaalaman ay walang hanggan, at kung gaano siya kayang gawin ang anumang dakilang bagay, unti-unti tayong nagiging handa na ilagak ang ating buhay sa kanyang pangangalaga. Ang isang tao ay maaring maging lubos na may kamalayan kay Krishna at makapaglinang ng ganap na pananampalataya kay Krishna sa pamamagitan lamang ng prosesong ito ng pakikinig sa samahan ng isang dalisay na deboto ni Krishna.
Ang prosesong ito ng espiritual na pagpapaunlad ng kamalayan kay Krishna sa pamamagitan ng mapagkumbabang pakikinig mula sa mga tunay na napagtanto na kaluluwa tulad ni Srila Prabhupada ay laging nariyan at nasa ilalim ng proteksyon ng panloob na kapangyarihan ni Krishna at kaya hindi naaapektuhan ng tatlong modes of material nature. Sa ibang salita, hindi ito mapipigilan ng anumang material na kalagayan. Kaya't anuman ang pansamantalang mga intrigang nagaganap sa iyong devosyonal at material na buhay, at kahit ano pa man ang nakikitang problema sa pamamahala ng isang partikular na relihiyosong samahan, hindi ito mapipigilan ang iyong pag-unlad sa kamalayan kay Krishna. Sinabi ni Srila Prabhupada na kailangan lamang natin magtiyaga. Step by step at isang araw ay makikita rin natin si Krishna. Sinabi rin niya na kung hindi tayo magbabasa ng sapat, hindi natin kakayaning magpatuloy sa pangmatagalan. Pagkalipas ng 20, 40 o 50 na taon, kakailanganan natin ang matibay na pundasyon sa pilosopiya upang magbigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Matagal matapos mawala ang damdamin o emosyon. Ang taong patuloy na nagbabasa ng mga aklat na nagtuturo ng paglilinang ng devosyonal na paglilingkod kay Vaishnava ay laging maluwalhati sa lipunan ng tao. At tiyak na si Panginoong Krishna ay nalulugod sa kanya. Ang taong maingat na nagtatago ng gayong mga aklat sa kanyang tahanan at nagbibigay galang dito ay napapalaya mula sa lahat ng reaksyon ng kasalanan at sa huli ay nagiging kagalang-galang maging ng mga demigod. Skanda Puranya. Haribol.